Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang latest na pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo doon sa issue ng blank items sa BICAM report at ang follow-up pahayag din ni Atty. Vic Rodriguez tungkol sa issue na ito. May post si Joey De Vibre posted 3 hours ago. So, people's money should be guarded, not bloggers who supplied figures in the blanks. So ito yung payag ni Congresswoman Kimbo. Inilagay na budget sa blanco ng BICAM report, hindi gawa ng staff. Okay. So, inamin na po ni Congresswoman Kimbo na may blank items doon sa BICAM report. Inamin niya na. Kaya lang itong sinasabi niya na yung nag-fill in the blanks doon sa BICAM, hindi daw gawa ng mga staff. So, sinong naglagay? Okay, so, yung exact statement ng Madam Chair. I just want to make a distinction. Kung ang ginawa ng technical staff ay naglagay ng figures on their own at hindi pinag-usapan, yun po ay mali. Yun po ay unconstitutional. Pero ang sinasabi ko po sa inyo, hindi yun ang nangyari. So, himay-himay natin, May blank items. Tapos, pinirmahan yung BICAM report na may blank items. Tapos, nagkaroon ng enrolled bill. So, ang tanong, sino ang nag-fill up doon sa blank items? Hindi daw ang technical staff. Kasi, kung technical staff daw ang naglagay, unconstitutional. So, ang tanong ng bayan, Madam Chair, sino ang nag-fill in the blanks? Yun, hanggang ngayon, hindi pa rin klaro. Salamat naman sa inyong honesty, Madam Chair, Stella Kimbo, na merong blank items sa BICAM. So, settled na yon. Ang kababalaghan, sino yung mga magicians? Yun po ang word ni Congresswoman Ongab, magicians. Sino yung mga magicians na nag-fill in the blanks? Hindi daw staff, sabi ni Congresswoman Kimbo. So, ito, may latest na pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Live siya. Ipapollow up daw niya ang Kongreso. Hihingin yung mga pangalan ng technical staff sa committee ni Chairperson Stella Kimbo. Pakinggan natin si Atty. Vic. Para hindi publish ang salin ng mga government media. Alam mo ninyo, minsan talaga, walang masamang makinig ng maigi. Makinig ng maigi, iproseso ng malalim, mag-isip bago tayo magsalita. Ang tanong, kung sang-ayon akong i-publish yung salin. Hindi ako sang-ayon i-publish. Hindi ko sinabing hindi ako sang-ayon na magsumite ng salin. Dapat lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, elected man or appointed, mag-submit ng salin. Dapat yan. Pero ang tanong kasi, intindihin din naman ninyo bago kayo magsalita. Walang masamang makinig ng mabuti. Ito, live kasi ito. Kanina, nung pagsimula ng kanyang live, sinasabi niya, pagbalik daw niya sa Manila, parang nasa out of Metro Manila siya ngayon, susulat siya sa Kongreso. At ipapollow up, gustong malaman ni Atty. Vic Rodriguez, sino yung members ng technical staff ng Committee on Appropriations sa Kamara.
At inassure niya yung mga matitinong members ng technical staff na huwag silang mag-alala. Kasi ang gusto lang tukuyin ni grupo ni Atty. Vic, sino yung nag-fill in the blanks. Sabi nga ni Congressman Alvarez, Congressman Ungab, pwedeng isa o dalawang tao lang ang nag-fill in the blanks. Hindi marami, pwedeng isa o dalawa lang. Kaya yun ngayon ang tututukan natin, at salamat tayo sa grupo ni Congressman Alvarez, Ungab, Atty. Vic Rodriguez dahil hindi sila humihinto sa kapapalo up itong mainit na issue ng blank item sa sa BICAM report na parang, I don't know pilit nilang inililihis yung atensyon ng taong bayan para matigil na po tayo sa kaiingay sa issue na ito. Okay. So, huwag po tayong titigil sa pag-follow up. At again, pasalamatan natin itong si Atty. Vic dahil mabilis yung aksyon eh. Okay, yung grupo ni na Professor Cielo Magno, Justice Carpio, yung sumisigaw ng worst, most corrupt budget in history. Anong ginawa nila? Nag-rally lang. Rally, anti-corruption kuno ng Marcos administration, kaya lang impeach BP Sara naman. Nasaan na yung action nila? Nag-file ba sila ng petition sa Supreme Court para i-challenge yung national budget? Wala. Hanggang salita lang. Kaya dito mo makita kaibahan itong grupo ni na Congressman Ungab, Atty. Vic Rodriguez dahil may aksyon. Nung in-expose nila yung pangyayari, naalarma ang palasyo, tinawag nilang nagsisinungaling ang dating Pangulong Duterte, naghamon sila na mag-file ng kaso. Yun. Nag-file na ng petition. Tinanong ang presidente, in case na i-declare unconstitutional ang budget, anong gagawin? Plan B? Nothing daw. He will shut down the government. Something like that. Anyway, mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panonood sa ating channel. Dahil sa inyong panonood, nakakatulong po tayo sa Talaandig Tribe sa Bukidnon. Yung ating income sa channel na ito, namimigay tayo ng libreng pako at yero sa mga member ng tribo na walang bahay at nakakapagpatay ng sariling bahay, at yung mga sira-sirang bahay na aayos nila, nare-repair nila, napapalitan nila ng bagong yero ang kanilang bubong. Panoorin nyo ang video na ito, kasama kayo sa pagtulong. So mao ni ang isa sa mga pangtabangan diri nga mabago ang ilang mga atop, mabaguhan sila katungod kay daan na kayo og daghan na kay mga buslot. So mao ni ang ilang balay karon. So naa na sila mga ipangandam nga mga kahoy para itaod sa ilang balay nila. O mao gid ni ang kaimtang nila. Gusto gid kayo. So isa pa mo ni ang muning scene nga kada panimalay gipanghatag sa ilaha. So napulo gid siya karon, so wala pa gid ni na kuanin nila mo niya tanan. So, sulod ta sa ilahang balay nila. Mayong buntag. Mayong buntag sir. Oy, update natin yung kana. Mo gid niya nga mo ang pang kuan og video sa una nga daghan kay mga buslot karon ilan ang ginahinayan og guba o ilang hinahinayan para ma-transfer. So magbuhat na mo og balay lugar. Buhat na ni sir. Daghan yung kay buslot. Maklaro gyud kayo ang kuan. So karon. So unsa man ang inyong maistorya bahin sa nanamoy mga kuan bago na inyong mga atop ninyo pangatagan. Salamat sa Ginoo nga kuan natabangan na gid ni sa among pangandoy. Dugay na sa among pangandoy nga natabangan gid mi, or ang nagtabang sa amo. Salamat sa kaayo sa YouTube channel. Salamat sa
natabangan gid mi. So, Nagatag sa mga grasya. mm, Matabangan sa mga balay. Kami nanginanlan. Kanila mo atop. Wagyad. Nang gawas na yun ang bituon. So, daghan na kay mga buslot na. so pasalamat mi. Kaya po mga grasya. Mm, labi na sa Ginoo. Labi na sa Ginoo. Nagpansa mo ang tagaan sin. So naot niya nagampay na tabangan nila, dili na kami. So sila magpadayon sila sa ilang ayo ug sa tabang sa mga katawhan. So, mga ni sila ang pamilya nga isa sa mga sa gani pangalan ninyo? Kim Kim, Ko Mary Jean. So, mo ni si Kim Kim ug Mary Jean sa isa sa gipang tabangan. Mga mabag-o ug mahatagan sa ilang panimalay nila. So, salamat kayo. Salamat.